Ako po ay Brigade Sergeant Major sa Camp Aguinaldo sa reserve sa Aprescom. So what I did was to resign last week. Dahilan sa hindi ko po pwedeng sabihin ang anumang bagay na gusto kong sabihin patungkol sa mga sundalo at yung aming mga kinalalagyan kung ako po ay nasa organisasyon. So sabi ko sa aking commander, gumawa po ako ng letter of resignation. Ang sabi ko ay ako'y nagbibitiw na bilang Brigade Sergeant Major ng aming pong brigada. At ngayon, ako po ay pwede na magsalita. Hindi na po ako mapapag-martial dito. Kasi kung hindi ko gagawin, ay ako po ay subject sa court martial. So, para maiwasan ko, ang mga reservists po naman ay mga volunteer. Kaya anytime po pwede kaming mag-resign at anytime pwede rin naman kaming bumalik. Siguro kung iba na yung administrasyon, babalik na uli ako. Kasi ito naman talaga yung aking gawain. Kaya lang sa gayon, ang aking pananaw ay hindi ko pa kaya yung aming kondisyon at kinakailangan kong lumabas upang ako ay makapagsalita patungkol sa kalagayan ng ating bansa. Ako po ay hindi mahilig magsisigaw. At ako po ay mas gusto ko yung ako'y nagsasalita. Ang aking sinasabi ay yung pong kapupulutan ng aral. Okay, ganito po yun. Yung pong aking kaibigan na general, na retirado na rin, ay nag-usap kami at ako po ay merong, kung makikita po nyo yung aking account, ay marami kayong matututuhan doon. At ang isa doon sa aking sinabi ay yung tayo ng ating pong kasundaluhan pagdating sa kaalaman sa mga aral ni Sun Tzu doon po sa The Art of War. Ako po kasi ang nag-translate ng Sun Tzu The Art of War sa Tagalog. Ito po. At ito po ay aking ginawa upang may pamigay sa mga sundalo natin. At saka sa ROTC, dinesign ko ito. At the same time, ito po ay meron mga, every chapter ay meron po mga questions. Ito po ay Tagalog. Ano po? Ito po ay Tagalog at napakadaling maintindihan. Ngayon, ang sabi sa akin ng kaibigan kong general ay ganito. Kasi ito pong The Art of War, ito po ay sinulat ng Chinese general. Pero, bagamat ito po ay sinulat ng Chinese, ito po ay ginagamit ng halos sa buong mundo ng mga militar. Ano po? Hindi lamang mga militar, kundi ginagamit din po ito sa negosyo, sa sports, at yung prinsipyo po nito ay napakaganda. Ngayon po, kung mapapansin ninyo yung labanan sa Vietnam, na nag-una yung France, pagkatapos ay inabsorb ng Amerikano no almost 20-year war, hindi po nila tinalo ang Vietnam. Yung mga Vietnamese, ano po, in fact, nagpadala pa tayo doon ng contingent natin, yung tinatawag natin PhilCAG, yung Philippine Civic Action Group. Ngayon, bakit hindi sila tinalo? Eh dahil itong aklat na ito, yung Sun Tzu The Art of War, ito yung Biblia nila. At ito yung ginamit nila sa mga Amerikano, kung kaya hindi sila tinalo. Ngayon, nung matapos ang gera, ginamit ito ng mga Amerikano, pinag-aralan nila, at ito ngayon ay standard na aklat doon sa mga Marine School nila. Hindi ka rin po pwedeng graduate ng Central Intelligence Agency kung hindi mo alam itong libro ito. Ginagamit din ito ng Japanese, ginagamit din ito ng mga iba pang bansa. Pero, ang sabi ng kaibigan kong general, yung daw mga Chinese ay may doctorate na sa Art of War, yung daw mga Pilipino hindi pa nag-grade 1. Ibig sabihin, ang ating pong kasundaluhan ay huling-huli sa sistema ng pakikipaglaban. Mapapansin ninyo, yung Communist Party of the Philippines o yung mga CPP, NPA, NBF, gano'n na sila katagal nakikipaglaban? Ragtag army. Gano'n na karami ang nagpalit-palit na chief of staff? Hanggang ngayon, nandito pa rin sila. Anong nangyayari? Bakit ganon?
Nagtataka ako, ano ang problema? Nasaan ang problema? Samantalang nasa atin na lahat ang kakayahan, lahat ng mga armas, tangke, meron pa tayong eroplano, may mga jets. Bakit nag-i-exist pa rin sila hanggang ngayon? At katotohanan, sila po ay nandoon na sa Kongreso. Ang problema ay hindi natin kasi nakikita ang tunay na hitsura kung ano ang nangyayari sa Pilipinas. Natatandaan nyo noong September 21, di ba? Merong nagrarally doon sa Luneta, meron doon sa may Ayala Bridge, di ba? Pagkatapos meron tayo doon sa EDSA Shrine, at meron tayo dito sa Liwasang Bonifacio, at meron pa rin tayo doon sa EDSA Monument. Ano? So, ibig sabihin, pag tinignan ninyo, bakit iisa ang ipinaglalaban, quote and quote, ha? Iisa, quote and quote, pero hiwa-hiwalay. Ano ang problema? Nasaan ang problema? Ganito yon. Dapat nating maintindihan. Ito ba ako muna? Anong ginawa nila sa Libya? Sinira lang nila. Tapos ngayon, bakit? Anong meron sa Libya? Kinuha nila yung langis. Hanggang ngayon, sila nagmamando doon. Sa Iraq, ganun din ang kanilang ginawa. Sinira nila ang Iraq. Pero yung langis nilang Iraq, sila ngayon na nagmimina. Afghanistan, dati yung kanilang pati, sila nagmimina doon. So ito yung kanilang ginagawa. Now, the Philippines, ganyan din ang ginagawa sa atin. Pero, para hindi natin makita ang ginagawa nila, tayo ang pinag-aaway-away. Ngayon naman, yung mga Pilipino, tatandaan nyo, kapanahunan pa ng Kastila, marami ng traidor. Nasa dugo na yan eh. Di ba? Natatandaan nyo, sino yung kauna-una ng traidor? Si Emilio Aguinaldo. Hindi ba? O meron pa doon, padami yan eh, ng mga traidor na nangyayari. Na kung saan ay inuuna yung pansariling interes kesa sa sariling interes ng bansa natin. Pero, hindi naman lahat ng Pilipino ay ganoon. Napansin ninyo, mahaba na ako, no? At layo na ng darating ko. Napansin ninyo na hindi lahat ng Pilipino ay katulad ni Emilio Aguinaldo Apugali. Doon lamang sa Senado, merong isang sundalo, retirado, nagpakita ng kanyang tapang na sinasabi niya hindi kaya ng kanyang konsensya. Alam niyo mga sundalo kasi ibang utak yan. Tatandaan nyo, ako yung sundalo, iba ang utak ng sundalo sa sibilyan. Bakit? Pag ikaw ay nagsundalo, kung ikaw ay sa enlisted personnel, dadaan ka ng 6 na buwan ng pagsasanay, tatanggalin lahat ang utak mong sibilyan. Aalisin niyan at papalitan niya ng utak militar. Ang nagkamali sila, dito kay Orly ng Marines, hindi mo yan pwedeng tawaran dahil yan ay utak militar. Once a Marine is always a Marine. Hindi mo yan po pwedeng alisin ang isang Marines kasi maliit lang yung grupo yan sa Navy. Mga Navy po yan. Pero yan ay ilang group, ilan lamang sila. Ilang batalyon lang yung mga yan. Piling-pili yung mga yan. At ang trabaho niyan, yan ang panubo ng mga Navy. At kahit walang taguan, lulusob yung mga yan. Ganyan katatapang ang Marines natin. At ang Marines, once a Marine, always a Marine. Utak militar ang mga yan. Pasalamat po tayo. Dahil sa kanya, nakita natin at sinabi yung pinakasagradong pangalan. Alam niyo ba kung sino yung sagradong pangalan? Balaslos. Anong pangalan ni Romualdez? Martin! Martin Romualdez. Ito po isang sagradong pangalan. Pero yung Marine, sinabi niya ng hayagan na ito ang lahat ng may pakana ng problema natin sa baha. Ito yung kanyang problema eh, baha na yan eh. So ngayon, ano ang gagawin natin? Hanggang sa ngayon, nag-iiwa-hiwalay pa rin tayo.
kontrolado pa rin tayo ng sistema ng mga Amerikano at tuwan-tuwa sila. Pero meron lamang silang isang problema. Nasunog na yung kanilang golden boy. Basag na ang pula. So sino naman ang susunod nila? Yan ang aabangan natin. Abangan ang susunod na kabanata. Pero hindi sila titigil. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi nila papayagan si Sara Duterte na maging presidente. Ngayon, pro o against Sara Duterte kayo, dapat nyo siyang ingatan sapagkat naniniwala ako na kinatatakutan siya hindi ng mga Pilipino, Amerikano ang natatakot sa kanya. The moment na siya ay mapaupo, tigpas sila. Tigpas talaga sila. At hindi lamang sila ang tigpas. CPP, NPA, NDF, ubos lahat yan. Yun, gusto ko. Kaya ayaw nila si Sara Duterte na maging presidente. Yan ang totoo. Pero, siguro ay tinadhana na ng panahon ng Panginoon na nakikita nyo utay na bumabagsak na, isa na lamang ang iniintay. Marcos. Pag ginawa nito, sakit yan eh. Sakit yan. Tama. So, ito na lamang ang inaantay natin. Ito na lamang, isa. At siguro pag nangyari yan, alam ninyo, lagi ko sinasabi, ang mga militar, ito na ako, yung mga militar ay merong malaking responsibilidad sa bansang Pilipinas. Sila ay sumumpa, o kami, o tayo ay sumumpa para paglingkuran ang bansa at ingatan ang konstitusyon. The main function of the military is to protect the Constitution. Yan ang trabaho niyan. Pero, katulad nung nangyari sa KOJC, ito ha, katulad ng nangyari sa KOJC, na nakita ninyo na wala nang puntahan ang grupong ito. Zero! Wala nang puntahan. Alam nyo kung sino pwedeng sumalba sa kanila? Military lang. Kasi ito yung nandoon sa protective clause na kapag ang mga mamayang Pilipino ay wala nang pupuntahan sapagkat ang kaaway nila ay gobyerno, militar na lamang ang pwede nilang puntahan. Ang problema nasaan sila. Hanggang sa ngayon, hanggang oras na ito, ang kalaban natin ay gobyerno. Executive, legislative, and judiciary, magkakakuplot ng lahat, magkasama na, nag-isa na, wala na yung kanilang check and balance. Wala na. Dahil si Rimulya nasa Senado, kasama pa, si Rimulya, judicial yan eh. Tapos yung Congress, yung Senate, magkasama na, kasama rin Rimulya, at kasama na rin ni Marcos, which is executive. So ano pang laban nating taong bayan? Itong dapat na nag-check and balance, nagsama-sama na. Ito pang masakit. Isinama pa nila yung CPP, NPA. Tama. Correct. Yung three branches ng government, nagsama-sama na, plus the CPP, NPA, NDF. Tama. Saan na tayo pupunta? Ito yung sinasabi ko eh. Bilang mga militar, bilang sundalo, tayo ang tagapagbantay ng konstitusyon at ang kapakanan ng inang bayan. Pero kung wala nang mapuntahan ng inang bayan, pagkatapos kayo ay nakatingin lamang, ano nang mangyayari sa bansang ito? Wala. So, naintindihan ko rin yan eh. Bakit hindi sila kumikilos? Ito ha, bakit hindi sila kumikilos? Unang-una, yung SND, o yung mga taga-DOS dyan, makinig kayo. Merong maraming DOS dito eh. Taga-DOS, makinig kayo. Yung SND, hindi yan kikilos. Bakit? Dual citizenship yan eh. Dalawang citizenship yan. Sabi niya, wala na yung isa. Pero tatanda mo, nag-dual citizenship ka, wala kang karapatan na humawak ng posisyon yan. Yan, si Teodoro. Ikalawa, yung ating chief of staff na ating hinihiling na tingnan kung ano ang kalalagayan ng ating bansa. Wala ring kilos. Ang laging sinasabi ito ang laging sinasabi ay chain of command. We have to follow the chain of command.
But how about the command responsibility? Magkasama yan eh. Hindi mo po pwedeng paghiwalayin ang chain of command at command responsibility. Sa chain of command, ang pinakamataas ay ang commander-in-chief, which is the president. Now, ano ang command responsibility niya? Pinulo na niya ang buong Pilipinas. Nagkakagulo tayo dahilan sa yung commander-in-chief, mahina, weak, umiyak. Saan ka nakakita na commander-in-chief? Naghahari ka doon sa Armed Forces of the Philippines dahil lamang sa baha umiyak ka. Anong klase kang commander-in-chief? Pagkatapos yung command responsibility mo, nagkakagulo na ang inang bayan, nagkakagulo na ang mga tao, nag-aaway-away na. At marami nang napapahamak dahilan sa korupsyon at pagnanakaw. Still ang sinasabi ng Chief of Staff, we follow the chain of command. But how about the command responsibility? Nasaan? Ito yung ating problema. Another problem, yung karamihan sa mga opisyal natin, sa aking tingin, at sabihin naman hindi ako nag-criticize, ito yung sinasabi ko lang ito po. Bakit? Marami sa ating mga opisyal na matataas sa rango, hindi rin sila makakilos, sapagkat kung sila man ay kumilos, tatandaan mo, ang bawat mataas na opisyal ng militar ay gusto rin makaangat ng rango. Katulad ng colonel, gusto rin niyang maging general. Yung general gusto yung maging 2-star, 3-star. Pero itong tatandaan nyo, yan lahat ng mga sundalo niyan, kahit yan ay nakapasa na sa Board of Generals, sinabi ng Board of Generals na ikaw ay qualified para tumaas ng isang rango. Pero, kapag dumaan sila doon sa, ang tawag dito, yung namimili, yung, nawala ako. Commission on appointment? Yung sa Commission on Appointment, ito ha, tandaan nyo, doon sa Commission of Appointment, puro civilian yan. Politiko yan. Politiko yan. Ngayon, kapag ang isang politiko doon sa Commission on Appointment ay umayaw sa'yo, hindi ka na mapupromote. Tandaan nyo yan. Kahit na ikaw ay pumasa sa Board of Generals. Bakit? Sino ba talaga ang tunay na nakakakilala sa'yo? Simula nang ikaw ay maging tenyente hanggang maging colonel ka, yung Board of Generals. So kilala ka nila, alam nila ang buhay mo. Yung mga Commission on Appointment, anong alam nila sa'yo? Wala. Pero dahilan, ito ha, dahilan sa nung ikaw ay bago pa lamang na sundalo, halimbawa ikaw ay battalion commander, ikaw ay napaaway sa isang politiko, tatandaan ka nila. At pagdating mo, kahit bumasa ka sa Board of Generals, pag dumating sa Commission on Appointment, pag sinabi nung taong na-offend mo, at sinabi sa Commission on Appointment, kaaway ko yan. Palagay mo, kahit yung sundalong ito, pinakamahusay na, sabihin natin na qualified and capable of doing or granting the higher rank, pumasa na sa Board of Generals. Pero dahil lang sa minakaaway siyang isang politiko, hindi siya magpupromote. Ano ang alam ng mga taong ito sa kanya? Wala. Samantalang yung Board of Generals, simula pa noong siya tiniente hanggang maging colonel o saan, alam nila yan. At sasabihin ko sa inyo, kapag ikaw ay sundalo at ikaw ay nakaabot ng colonel, maswerte ka na buhay. Maswerte ka. At kung ikaw ay enlisted personnel, nakarating ka ng master sergeant, magpasalamat ka at buhay ka. Dahil ang buhay ng sundalo, tenyente ka pa lang at private ka pa lang, ikaw yung nasa unahan, ikaw ang unang tatamaan. At kapag ikaw ay nakalusot, maswerte ka. Pagkatapos itong mga politikong ito, dahilan lamang sa nakaaway mo sila, hindi ka na ipopromote. Bagamat ikaw ay sinabihan ng Board of Generals na ikay pasado. Kaya ito ang problema. Dahil dito, yung mga sundalo, ingat na ingat na ingat na ingat na magkaroon ng kaaway na politiko. At kung ang politiko ay merong kahilingan, mahirap nilang hindi pahindihan. Dahilan sa kapag sila'y humindi at sila'y tinandaan, hindi sila magpupromote sa Commission on Appointment. Nakita niyo yung problema? Yan ang problema natin sa militar. Kaya nga sinasabi nila eh, pag ikaw daw ay tenyente hanggang lieutenant colonel, sundalo ka na, sundalo ka pa. Pero pag nag-colonel ka na hanggang general, hindi ka na sundalo.
politiko ka na. Because you are already playing with this politician. Now, resign na ako, kaya pwede na ako magsalita ng ganito. Sinasabi ko lang ito, dahil ito yung totoo, ito yung katotohanan. At ang nangyayari dito sa atin, kontrolado, maging ang mga militar, kontrolado. Nakakaawa tayo. Wala na tayong mapuntahan. Wala na tayong mapuntahan. Hindi ba ninapansin tahimik na tahimik? Wala man lang kilos. At ito pang isa, yung EDCA na yan, yung mga Amerikano na yan, ang dahilan kung bakit sila nandito sa EDCA ay sinasabing sila ay tutulong sa atin kapag merong kalamidad. Di ba? Yan ang kanilang tungkulin. Kasama yan sa kanilang tungkulin sa Pilipinas. Na kapag nagkaroon ng kalamidad ang EDCA o yung mga Amerikano sundalo yan ay tutulong sa atin. Ang tanong, meron ba kayong nakita kahit isa? Wala! Nasaan sila? Nagtatago. Nag-abang ng gulo. Magtatago. Nasaan na yung tutulong? Alam nyo dati before the EDCA, nung Pangulong si panahon ni Duterte, kasama namin yung mga yan. Bakit ngayon wala? Wala kayong makita na sila'y tumutulong. Dati-dati, naggagawa ng mga school. Dati-dati, pag may bahan, nandoon yung mga sasakyan. Ngayon, wala kayong makita kahit isa sa mga taong yan. Nasaan ng EDCA? Ano talaga yan? So, sinasabi ko, tayong mga Pilipino, pinaglalaruan lang tayo. National Endowment for Democracy, I-1 Foundation, Asia Foundation, ito yung grupo na kung saan ay kumikilos upang tayo'y pag-away-awayin, hindi tayo magkasundo-sundo. Dahil pagka tayo nagkasundo-sundo, makikita natin kung ano ang tunay na hitsura ng ating bansa, na tayo ay puppet, pinagagalaw ng mga taong merong interes sa ating bansa. Alam ba ninyo sa pang nakakaawang nangyari sa atin? Ang Vietnam, ito ang Vietnam. Ang Vietnam ay kaaway ng China. Tandaan nyo yan. Ang Vietnam, daan ang pinatay ng Chinese na Vietnamese. Pero bakit sila'y magkasama ngayon? Alam yung ginawa natin dahil inaway natin ang China? Yung ating mga prutas, yung durian, yung saging at iba nating prutas, hindi na binibili ng China. Anong nangyayari ngayon? Nabubulok na. Ang tanong, binibili ba ito ng mga Amerikano? Hindi. Tingnan ninyo kung anong ginagawa ng gobyerno sa. Tapos ngayon na itong latest sinasabi na nakikiusap daw ang Pilipinas at Malacanang at inu-open ang business sa China. Anong kalokohan yan? Aawayin mo pagkatapos ngayong inaway ka na rin. Ang sabi mo naman, i-open mo na for business. Ano ba talaga, kuya? Saan ba tayo lalagay? So ngayon, ito lang sinasabi ko. Anong ibig mong sabihin? Anong punto mo? Ipinapakita ko lang sa inyo kung ano ang ating kalalagayan. Ang kalalagayan natin, tayo ay pinaglalaruan. Kinokontrol, minamanipula para wag tayong magkasama-sama tayong mga tao. Pero yung Kongreso, yung Senado, yung Judicial, yung Executive, kasama ang CPP, NPA, sila yung nagkakaisa. Pero tayong mga tao, sabog-sabog. Tatandaan nyo, walang katawan na pwedeng mabuhay na pag sinabi ng ulo sa kanyang kamay, isubo mo ang pagkain. Pag sinabi ng kamay, ayaw ko, pareho kayong mamamatay. Katulad natin, pag hindi tayo nag-synchronize, tayo mismo ang mawawala, tayo mismo ang mamamatay. Tandaan nyo, ang nangyayari ngayon, lahat ng kaguluhan, pakanayan, senaryo yan. Yan ang dapat nating alamin at yan ang dapat nating labanan. Magpasalamat tayo at meron tayong mga retired military officers. Malaking bagay sila sapagkat kaya nilang sabihan yung iba pang mga sundalo kung ano ang tamang gawin. Manalangin tayo na manaig yung ating mga kasamang mga militar na nagretiro na maging matagumpay yung kanilang balakin na iayos ang ating bansa. Salamat po.